Ang kasaysayan ng industriya ng motorsiklo sa Asya hindi kumpleto kung hindi babanggitin ang kontribusyon ng mga tanyag na modelo na nagpabago sa pananaw ng mga mamimili pagdating sa bilis at disenyo. Isang natatanging halimbawa rito ang serye ng Suzuki Raider na kilala bilang hari ng underbone dahil sa taglay nitong lakas at kakaibang porma na hango sa mga malalaking motor. Ang kwento ng seryeng ito ay nagmula sa bansang Japan sa ilalim ng pamamahala ng kumpanyang Suzuki Motor Corporation na itinatag ni Michio Suzuki sa Hamamatsu, Shizuoka Prefecture, Japan. Gayunpaman, ang paglikha sa tiyak na linya ng Raider ay nagsimula sa pamamagitan ng pag-unlad ng mga nakaraang modelong tulad ng Suzuki FX125 at FXR 150 na ginawa sa pagitan ng huling bahagi ng dekada 90 at unang bahagi ng dekada 2000. Ang opisyal na pagsilang ng unang Suzuki Raider 125 ay naganap noong taong 2002 habang ang masikat na bersyon ng Suzuki Raider R150 ay unang inilunsad sa bansang Thailand noong taong 2003 at formal na dinala sa Pilipinas noong taong 2004. Ang may-ari ng teknolohiya at tatak na ito ay ang pampublikong korporasyon ng Suzuki na pinamumunuan ng pamilyang Suzuki sa Japan. Partikular na sa ilalim ng pamamahalan na Osamu Suzuki at ng kasalukuyang presidente na si Toshihiro Suzuki. Sa Pilipinas, ang pamamahagi at pagmamay-ari ng distribusyon ay hawak ng Suzuki Philippines Incorporated na nagsimula bilang pakikipagtulungan sa Rufino D. Antonio and Associates noong Hulyo at Gis taong 1975 bago naging ganap na pag-aari ng pangunahing kumpanya sa Japan noong Pebrero taong 1985. Sa pagpasok ng modelong ito sa merkado ng Pilipinas, maraming bersyon o variant ang ipinakilala upang matugunan ang panlasa ng mga lokal na mamimili na mahilig sa mabilis na takbo. Ang unang henerasyon ay ang bersyong carburetor na walang electric starter na sinundan agad ng ikalawang henerasyon noong taong 2008 na nagkaroon na ng ignition button at bagong disenyo ng ilaw. Kasunod nito ang mga sikat na edisyon tulad ng Raider R150 New Breed, Raider R150 Reloaded noong taong 2016 at ang makabagong bersyon ng Raider R150 Fuel Injection FI na inilabas noong 2017. Sa kasalukuyan, ayon sa opisyal na talaan ng Suzuki Motorcycles Philippines, ang pinakabagong ikalimang henerasyon na inilunsad noong Nobyembre 11 taong 2025 ay ang kinabibilangan ng tatlong pangunahing variant, ang Standard Raider R150, ang Raider 150 Blade Edition at ang pinakamataas na variant na Raider Pro. Ang pagkakaroon ng iba't ibang pagpipilian ay nagbigay ng pagkakataon sa mga motorista na mamili batay sa kanilang mga kakayahang pinansyal at pangailangan sa kalsada. Kung pag-uusapan ng katanyagan, ang pinakasikat na variant sa kasaysayan ng bansa ay ang Raider R150 Carburetor na nakilala sa bansag na New Breed at Reborn dahil sa pagiging madali nitong i-modify o ayusin ng mga mekaniko para sa karera. Sa usaping pinansyal naman, ang pinakamahal na variant sa kasalukuyang linya ay ang Raider Pro na nagkakahalaga ng 146,400 pesos dahil sa mga premium na tampok nito tulad ng Suzuki Easy Start System at special na kulay. Sa kabilang banda, ang pinakamurang variant na maaari pa ring mabili sa mga dealer o nakaraang stock ay ang tradisyonal na bersyong carburetor na may huling inirehistrong halaga na 108,900 pesos. Bago ito unti-unting palitan ng mga modelong fuel injection na nagsisimula sa mas mataas na halaga. Ang agwat sa presyo ay sumasalamin sa pag-unlad ng mga piyesa at sistemang mekanikal na inilagay sa bawat unit. Sa kabila ng tagumpay at mataas na benta, ang seryeng ito ay hindi ligtas sa mga kontrobersiya at totoong issue na naging paksa ng diskusyon sa mga automotive forum at ahensya ng pamahalaan. Ang isang malaking issue na kinaharap ng Suzuki sa pandaigdigang konteksto na nakaapekto sa reputasyon nito ay ang mga kampanya para sa pagpapalit ng mga depektong piyesa o service campaign. Sa Pilipinas, madalas na naging kontrobersyal ang Raider dahil sa ugnayan nito sa mga iligal na karera sa kalsada at drag racing, kung saan ang bansang Thailand ay nagpapatupad pa ng mahigpit na regulasyon laban sa pagbabago ng makina ng modelong ito dahil sa panganib sa kaligtasan. Bukod dito, may mga pagkakataon na ang Suzuki Motor Corporation ay nag-anunsyo ng mga pagbawi o recall sa ibang bansa tulad ng mga problema sa regulator, switch ng kuryente, at master cylinder ng preno na nagdulot ng pangamba sa mga lokal na gumagamit kung kasamang kanilang mga unit. Ang mga isyong ito ay hinarap ng kumpanya sa pamamagitan ng pagbibigay ng libreng pagsusuri at pag-aayos sa mga otorisadong paggawaan upang mapanatili ang tiwala ng publiko. Ang kalagayan ng seryeng ito sa kasalukuyang merkado ng motorsiklo sa Pilipinas ay nananatiling matatag at dominanteng leader sa kategoryang sport underbone. Kahit na mahigpit ang kompetisyon laban sa mga makabagong otomatikong scooter tulad ng mga serye ng Yamaha at Honda,
Ang Raider ay patuloy na itinuturing na Underbone King. Ayon sa ulat ng Suzuki Motorcycles Philippines noong huling bahagi ng taong 2025, ang kabuuang benta ng serye lumampas 2.5 milyong unit sa buong mundo mula noong pumasok ito sa merkado. Ang mataas na resale value o halaga ng muling pagbenta ng motor na ito sa Pilipinas ay nagpapatuloy na mataas pa rin ang demand ng mga mamimili para sa mga unit na gumagamit ng kadena at manual na kambyo. Ang komunidad ng may-ari ng modelong ito ay isa pa rin sa mga pinakamalaking grupo ng mga motorista sa bansa. Ang bawat bahagi ng makina ng sasakyang ito ay maingat na idinisenyo gamit ang teknolohiyang DOHC o Double Overhead Camshaft na may 4 na balbula, na siyang paunahing dahilan kung bakit mahirap itong tapatan ng mga kakompetensya. Ang paglipat mula sa carburetor patungo sa fuel injection ay patuloy na pagsunod ng korporasyon sa mga makabagong batas pangkalikasan tulad ng Euro 4 at Euro 5 emission standards na ipinatutupad ng Department of Environment and Natural Resources sa Pilipinas. Ang pagbabagong ito ay nagresulta sa mas matipid na pagkonsumo ng gasolina nang hindi nawawala ang tulin na hinahanap ng mga rider. Ang sistemang likido o liquid cooling na idinagdag sa mga bagong variant ay nakatulong din upang maiwasan ang labis na pag-init ng makina sa mahabang pagbiyahe. Ang mga inhinyero ng Suzuki sa pangunguna ng kanilang development team sa Japan ay patuloy na nagmamasid sa galaw ng merkado upang makalikha ng mga susunod pang upgrade. Ang aspeto ng kaligtasan ay isa rin sa mga binibigyan din ng pamunuan ng kumpanya upang mabawasan ang mga negatibong impresyon na nauugnay sa mabilis na takbo ng sasakyan. Ang Suzuki Motorcycles Philippines ay regular na nagsasagawa ng mga seminar tungkol sa ligtas na pagmamaneho o Safety Riding Clinic sa pamamagitan ng kanilang Suzuki Safety Riding Academy. Ang mga aktibidad na ito ay naglalayong turuan ng mga bagong may-ari ng Raider na gamitin ang lakas ng motor sa tamang paraan at iwasan ang mga ilegal na aktibidad sa pampublikong daan. Sa pamamagitan ng mga programang ito, unti-unting nababago ang imahe ng serye mula sa pagiging motor ng prestihiyo at mataas na antas ng inhinyera. Ang ugnayan ng korporasyon sa Land Transportation Office ay nakatutulong din sa pagpapalaganap ng disiplina. Ang pamumuhunan sa pagbili ng ganitong uri ng sasakyan ay tinuturing ng marami na praktikal na desisyon para sa mga taong naghahanap ng tibay at bilis. Ang pagkakaroon ng malawak na supply ng mga pyesa sa mga lokal na tindahan sa buong bansa ay nagpapadali sa pagpapanatili ng kondisyon nito. Ang mga opisyal na distributor tulad ng Motor Trade, Wheeltech at Motodeal ay nag-aalok ng iba't ibang sistema ng pagbabayad upang mas madaling makakuha ng unit ng mga ordinaryong manggagawa. Dahil dito, ang sasakyang ito ay hindi lamang ginagamit para sa paglilibang kundi naging pangunahing kagamitan na rin sa hanap buhay ng mga delivery rider at mga empleyado na gustong makaiwas sa matinding trapiko sa Kalakhang, Maynila. Ang kakayahan nitong sumingit sa makikitid na espasyo ay isang malaking pakinabang. Ang hinaharap ng seryeng ito ay mukhang maliwanag pa rin dahil sa patuloy na pagsuporta ng mga tapat na tagahanga na tinatawag ang kanilang mga sarili na bahagi ng Raider R150 Club. Ang paglulunsad ng ikalimang henerasyon ay isang malakas na mensahe mula sa Suzuki na hindi nila basta-basta bibitawan ang titulong kaharian ng ilalim ng kategoryang ito. Ang patuloy na pakikipagtulungan ng planta sa manupaktura sa labas ng bansa tulad ng PT Suzuki Indomobile Motors sa Indonesia ay nagbibigay daan para sa mas mabilis na pagbabahagi ng teknolohiya. Ang pagunlad ng mga karerang legal sa bansa tulad ng Inside Racing Nationwide Championships ay nagbibigay din ng opisyal na entablado upang maipakita ang tunay na lakas ng makina sa ligtas na kapaligiran. Ang mahakbang na ito ang nagpapanatili sa sigla ng pangalan ng modelo. Ang pagpili ng tamang variant ay nakasalalay sa kagustuhan ng individual, ngunit ang katotohanan na ito ang nananatiling pamantay ng lakas sa kalsada ay hindi matatanggihan. Ang paglalakbay ng modelong ito ay patuloy na dadaan sa mga bagong ito ng modernisasyon na magtatakda ng takbo ng industriya sa mga darating pang panahon.